Inamin ni Jacob Lau ng SGA na pwede nilang ipahiram si Renzo Bando at Jordan Heading sakaling hilingin ng Gilas Pilipinas. Kasunod ng issue, sinabi rin niya na matagal nang gusto ng SBP na kunin ang serbisyo ng dalawang dating Gilas player. At ang FIBA, sinabing ito na ang tamang pagkakataon para magpasikat si Kai Sotto. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Mula sa panulat ni Snow Badwa ng Spin, sumumbulat ang balitang payag ipahiram ng SGA ni Jacob Lau sa Renzo Bando at Jordan Heading sa Gilas Pilipinas. Narito ang paliwanag ni Jacob Lau sa isyong yan. Tutukan natin si Jacob Lau sa report ni Snow Badwa sa Spin. Yes, willing kami na ipahiram sina Heading at Abando if need ng Gilas. I heard nakausap na nila yung dalawa at nagsabi nga na may commitment. Kung kami yung commitment na yon with open arms, ipapahiram namin sila sa Gilas. Para sa bansa to, di ba? So we need to help out. Need namin mag-sacrifice kasi kailangan sila ng national team. If they need these two players or some other players na nasa team namin, SBP can always make that call. Wow, as in wow. Isipin nyo nasa pudara ng SGA si Renz at Heading para sa Jones Cup sa Taiwan. Pero dahil sa bansa ang gagawin ng Gilas, paig na paig si Jacob Lau na maging parte ng Gilas sino man sa dalawa, di ba? Masarap yung feeling. Makikita mo kasi doon yung pagiging responsable, yung pagiging makabansa. At eto pa nag-uusap na yung Gilas, yung SBP, si Renz Bando at si Jordan Heading. Meaning, willing na willing ang SBP na punan talaga yung kakulangan ng Gilas Pilipinas. Kumikilo sila talaga para magawa ng paraan, di ba? Kahit mahirap. Sinabi nating mahirap guys kasi ayon kay Team Manager Richard Del Rosario, mahihirapang makakuha ng visa or mahirap kumuha ng visa para sa magiging kapalit ni Scotty Thompson. So yun ang challenge ngayon dito sa SBP. Willing si Jacob Lau na ipahiram si Renzo Bando at si Jordan Heading. Siguro sino man sa kanila, di ba? So ang challenge ngayon is nandito na sa SBP kung paano nila kukuhanan ng visa ang posibleng pumalit dito kay Scotty Thompson. Sa sumunod na pahayag ni Jacob Lau ng SGA ay mas nabulgar pa ang kagustuhan ng SBP na makuha si Abando at Heading. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Jacob Lau sa report pa rin ng Snow Badwa ng Spin. May nakausap na kami at nag-exploratory talks na kasi matagal na raw nilang gusto yung mga players. Kaso may mga commitments nga. Nagkataon yung commitment pala nung dalawa na gusto nila nasa amin. So walang problema yon. Basta para sa bansa, ang commitment ng mga players namin is para sa bansa. Yan ang gusto ni Boss Frank. Magsabi lang po, basta kaya naming tumulong para sa bansa, lagi kaming nandito. So yun na yan guys, di ba? Dito talaga makikita mo na hindi limitado kilos ng SBP at ni Coach Tim Cone. Naispatan na nila yung dalawa pero dahil sa kanilang commitment dati, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon para hikayatin yung dalawa. Magandang development to guys ha. Ibig sabihin kasi neto, mas magkakaroon ng magandang pagkakataon yung Gilas Pilipinas sa OQT kung makukuha nila sino man sa dalawa, kay Renzo Bando or si Jordan Heading. Si Renz, ibabandera niya of course yung pagiging agresibo at eksplosibong kilos sa loob ng court. Laking bagay no, di ba? Yung hustle na hindi kakayaning ibigay ni Scotty dahil absent siya, mabibigay ni Renzo Bando. Si Jordan Heading, yung bilis niya, yung tira niya sa labas, yung consistency niya sa bawat galaw sa court, malaking bagay po yun. So sino man ang posibleng makapasok sa kanila sa Gilas kapalit na Scotty, sigurado tayo tamang-tama lang para sa pambansang kupunan yan. Samantala, habang wala pang kasiguruhan kung sino ang papalit kay Scotty Thompson sa Gilas Pilipinas, sinabi naman ng FIBA na si Kai Sotto ang dapat abangan sa papalapit na Olympic Qualifying Tournament. Narito ang report ng FIBA. Tutukan natin ang sinabi ng FIBA sa FIBA.basketball. Si Kai Sotto ang dapat abangan dahil inaasahan ng kanyang mga kasamahan sa kupunan, coaching staff at mga tagahanga sa buong bansa na ipadama niya ang kanyang presensya laban sa mahihirap na kalaban sa ilalim ng rim. Actually guys, ang bigat ng nasa balikat ni Kai Sotto ha. Nawala kasi si AJ Edu na dapat kasama niya sa loob sakaling ando na sila sa OQT. Siyempre ando naman si Japet at si Kraken. Pero hindi may kakailan natin na babantayan talaga si Kai Sotto, hindi lang ng Pinoy, kundi maging ng ibang lahi. Kilala kasi siya So may tendency talaga na lahat ng pressure mapupunta sa kanya. Pressure na mag-perform ng maayos para sa kupunan at kapwa Pilipino. At pressure din para sa mga posibleng scouts na nakatingin sa Olympic Qualifying Tournament. Ito na kasi yung tamang avenue para ilabas niyan, dapat niyang ilabas, di ba? Kung ano yung kaya niyang gawin, kung kaya niyang dominahin yung mga athletic na players ng Latvia at Georgia. Sa pagpapatuloy ng FIBA, inamin nito na hindi maging madali ang gagawin ni Kai Sotto na tapatan ng mga bigs ng Latvia at Georgia
Pero inamin din ito na ito na ang pagkakataon para kuminang si Kai Sotto. Narito ang pahayag ng FIBA. Tutukan natin ang FIBA sa report ng FIBA at basketball. Hindi magiging madali para kay Kai Sotto ang harapin ang tatlong Georgian frontcourt monster na kinabibilangan ni Goga Bitadze, Tony Sangelia at Sandro Mamukelashvili. Ganon din ang pagbangga sa mga maliliksing frontline ng Latvia. Pero nandyan na ang pagkakataon para sumikat si Kai Sotto. Okay, so parang sinasabi kasi ni FIBA, ito na yung panahon para magpasikat or kuminang eto si Kai Sotto. Kung gusto niya talaga na mapansin ng mga scout na nakamasid at tuloy yung makapasok dito sa NBA. Ito na yung tamang lugar para ilabas niya ano man ang kaya niyang ilabas. Anyway, alam naman ni Kai Sotto lahat ng yan eh. Alam din niya kung ano dapat niyang gawin pagsapit ng OQT. So siguro abang-abang na lang tayo kung ano gagawin niya dito kasi hindi lang naman ang pangarap niya nakataya dito, di ba? Nakataya rin dito ang laban ng Gilas Pilipinas sa OQT, ang kinabukasan para sa Olympics. So guys, maraming salamat.